Hindi lahat ng anak na nasaktan, nagiging rebelde. Yung iba tahimik lang na napagod. Kung ikaw, yung anak na laging umiintindi, laging nagbibigay, pero bibihirang piliin, hindi ka mahina. Napagod ka lang. Minsan hindi mo kailangan ng paliwanag. Kailangan mo ng pahinga sa sakit. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyung may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. This is Marisol and welcome back po sa ating Real Talk faith-based channel, Marisol Templo Talks. Today, pag-uusapan po natin ang tungkol sa paano ba ang magiging reaction natin, ano bang dapat natin gawin o mentality sa favoritism kung ikaw ay isang anak na hindi napili o hindi paborito ng iyong mga magulang. Hindi lahat ng magulang marunong magmahal ng pantay. Totoo po yan. May mga sugat din sila na naipasa sa mga anak. Pero ang tanong, hahayaan mo bang ang kakulangan nila ang magdikta ng pagkatao mo? In Psalm 27 verse 10, it says, "Though my father and my mother forsake me, the Lord will receive me." Kung may pagkakataon po na hindi ka na ipagtanggol, hindi ka napili, hindi ka naramdaman, tinatanggap ka ng Diyos ng buo. Hindi ka second option sa Kanya, hindi ka kulang sa paningin niya. Ano po? Mahal ka ng Panginoon. Paano ba tayo mag-heal? Ano bang dapat natin gawin? Healing doesn't mean makakalimutan mo agad o magiging okay ka bigla. Healing means titigil ka sa paghingi ng approval. Titigil ka sa pagpuprove ng iyong work. At pipiliin mo ang sarili mo kahit ka hindi pinili noon o ngayon. Minsan ang tunay na healing ay pag-alis sa mesa kung saan palagi kang gutom. Separate yourself. Pwede kang magpatawad at manatiling magalang. Pero hindi mo kailangang manatili sa lugar na paulit-ulit kang nasasaktan. Hindi ka masamang anak dahil pinoprotektahan mo ang puso mo. Kung lumayo ka man, hindi ka magiging masamang anak doon. Kasi, syempre, kailangan mo rin protektahan ang sarili mo. But, keep your respect and love to your parents intact. Gusto mo lang lumayo muna saglit. Gusto mo lang makahinga. Gusto mo lang makawala sa, pain na nararamdaman mo. That is, if may kakayahan ka ng umalis. Ano po? Kasi minsan, nagrereklamo ka, tinutulungan ka ng magulang mo, lalo na sa mga may asawa na ano po. Tapos, mas pinapaboran ng magulang mo yung isa mong kapatid na wala pang asawa. Which is normal yun kasi, when it comes to favor, kasi binata siya or dalaga pa siya, mas may right pa siya, sa akin lang po na mag-stay sa magulang. Pero kung ikaw may pamilya ka ng sarili at pilit mo pang ipinagdidiinan ang sarili mo o ipinaggigit-gitan ang sarili mo sa pamamahay ng mga magulang mo, medyo sala na po yan. Kasi nagrereklamo ka, pero may pamilya ka na, nasa pamamahay ka ng magulang mo. Kasi pag nag-aasawa na po tayo, pag mayroon na tayong sariling pamilya, dapat nagbubukod na po tayo. Ngayon, real talk lang po tayo Ngayon, kung hindi ka makabukod dahil hindi mo kaya, tinutulungan ka ng magulang mo,
pasalamat ka na tinutulungan ka at kinukupkup ka kasi mahal magbayad ng bahay. Mahal mag-maintain ng mga pangangailangan sa bahay. So malaking pasasalamat yun. Be humble dahil may magulang ka pang tumutulong sa'yo. Ngayon, kung lagi ka nagre-reklamo dahil siyempre yung nanay mo o tatay mo, masama na rin ang loob niya sa inyo dahil siguro, imbes na nagagaanan siya, nabibigatan dahil sa'yo, intindihin mo rin siya. Ano po? Ang magagawa mo is lumayo ka na lang, pilitin mong tumayo sa sarili mong paa. And kung hindi mo pa kaya, then magpa-under ka, wag mong awayin yung magulang mo. Show respect and delikadesa. Kasi nakatira ka sa nanay at tatay mo, bahayan ng nanay at tatay mo, pag-aari nila yan, sila ang may power dyan. Ngayon, kung may kapatid ka pang binata o dalaga, normal lang na doon siya titira kasi wala pa siyang asawa, di ba? Huwag mo sasaktan, ha? Masyado lang akong real talk sa mga sinasabi ko. Yun lang yun. Ang magagawa mo is lumayo, magsarili, tumayo ka sa sarili mong paa, patunayan mo, at huwag kang magrereklamo sa mga magulang mo. Kasi hindi ka naman matitiis niyan kahit nakatira ka sa ibang lugar pag talagang may pangangailangan kang valid, ha? Di ka mahihindian ng mga magulang mo kung may kakayanan din ang mga magulang mo. Eh kung hirap din yung mga magulang mo na mas dapat mong tulungan, ay ibang usapan na po yun. Pero kung may sarili silang bahay at nahihirapan sila sa pangangailangan nila, tapos nandyan ka pa, ibang usapan na rin po yun, di ba? Parang mabigat ka na sa magulang mo. Pero kung hindi mo pa kaya, magpakumbaba ka, maging magalang ka, huwag mong kukontrahin o aawayin ang mga magulang mo kasi nakikitira ka pa sa mga magulang mo. Kasi may asawa ka na, dapat bumubukod ka na, hindi ka na dapat nagmamalaki sa magulang mo. Okay po? Huwag magagalit yung mga tinamaan, ha? Please, real talk lang po tayo. Gusto ko lang maintindihan nyo at isa-isip nyo ang sitwasyon, kung ito man ang sitwasyon nyo. Ano po, nagagalit ka kasi paborito yung isang anak. Binata, dalaga pa yon, no? So, talagang sa bahay ng nanay siya titira. Diba? O, lagi siyang pinapaboran, lalo na, siguro ikaw yung ate, yun yung nag-aaral pa yung isa, bunso. Marami pa rin mga bagay na dapat maintindihan. Ngayon, kung ayaw mo na talaga, yung paulit-ulit ako, no, na ayaw mo sa tingin mo, mas paborito siya at ikaw hindi, ay may pamilya ka na. O kung wala kang pamilya at kaya mo nang bumukod ka na. Huwag ka nang umasa sa parents mo. Diba? Kasi kunting delikadesa and honor sa sarili. So, kung hindi kaya, huwag magreklamo. Kung ikaw yung anak na hindi napili noon at kahit ngayon, kung ikaw yung anak na hindi paborito, baka ikaw naman ang pinipili ngayon ng Diyos para mahalin ang sarili mo ng tama. Ikaw, nasaan ka ngayon sa healing journey mo? Comment down your thoughts, opinion, and experience. Alright, thank you so much for watching, and please don't forget to like and share this video, and of course, subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe. And huwag niyo pong kakalimutan na to be respectful sa ating mga magulang, sa inyong mga magulang. Okay? And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. See you in my next vlog. Bye for now.